So yun nga, for today, ang dami ko na pag-isip-isip. Ano ba to? Ah, sa ngayon, dumating yung aming senior pastor o yung aming pinaka-pilapit pastor, si Pastor Yang. And bukas si Samuel. Ah, hindi wala akong masyadong excitement actually. Hindi ko alam kung bakit. Pero ah, yun parang normal na rin kasi na umuwi sila, babalik. But to be honest, it's not about them actually yung iniisip ko. What I'm trying to say this time is yung mga bagay na mga kapwa natin Kristiyano, nakatanggap na kay Kristo, ganyan. May mga part talaga sa buhay Kristiyano, o kapwa natin kapwa natin mga Kristiyano, na they are trying to make something na magmukha silang banal. Iba kasi yung word na magmukhang banal at magpakabanal, di ba? So magkaiba kasi talaga yun. Kahit anong analyze natin, alam niyo naman yun. So hindi ko na kailangan pahabain. And you know what? Ako, personally, kasi nakikita ko din, may mga Kristiyano na nag-i-struggle sila emotionally, mentally, and psychologically. At may mga tao talaga na hirap sila sa buhay nila at binabattle nila yung pagiging buhay Kristiyano nila. Na instead na tayo ay yung tumulong, instead na tayo yung magbigay ng guide sa kanila, magbigay ng konting advice, magbigay ng konting pangunawa sa kanila kasi ganun yung pinagdadaanan nila, is tayo pa yung nagiging reason para tumalikod sila. Sakit, no? Pero that's true. For many times na na-experience ko yan, for my experience also as a leader, na may kapwa-leader na instead na i-encourage ka, is sila pa yung nagda-down sa'yo. At instead doon, hindi lang yon, sila pa yung nag-judge sa'yo. They're the one who really judge you very well. Kala mo kilalang kilala ka na nila. Pero ang totoo, pangalan lang nila ang alam nila. Kung pangalan mo lang, alam nila. Ano ba yan? And ako, honestly, depende na sa maririnig ko, doon lang ako magkakaroon ng comment. But it doesn't mean na nag-judge talaga ako. Kasi ako, pwede ako mang-okray-okray, pwede pa yun. Pero yung mag-judge is, hindi ko talaga wisyo. Meron akong naka-encounter na ganyan, na talagang pag nag-explain siya, talagang mapipilitan ka talagang mag-judge. And she can convince you na mali talaga yung taong yun. Buti na lang mali siya. But, alam mo yun, may mga pagkakataon kasi sa buhay natin bilang mananampalataya na ang galing-galing nating manghusga base sa nabasa natin sa Bible. Pero never natin sinasabi na itong verse na to, itong chapter na to is para sa akin. Mostly na mga naririnig ko, they use this kind of verse, they use this kind of message to correct others instead of correcting themselves. Diba? At yun ang pangit. Ang sakit man aminin, pero yun ang totoong nangyayari. And lumalabas yung pagka-racist nila na ikino-compare nila yung mga bagay na yun na dapat maging isang character ng isang Kristiyano. And if I talk about a lot of reason for word racist, actually much more ko siyang na-encounter with the Koreans. And yun ang masakit. Kasi I met many Koreans and 70% of them is racist talaga. I cannot emphasize a lot, but kapag in-explain ko kasi siya, sobrang haba. I have only limited time. But if I will tell you a lot of things, paano ko nasabi yun? One thing na isa ko, o sabi, hindi lang isang one thing, but one of the things na nakita ko doon is they can judge you through your physical appearance. Second, your background at yung reputation mo. Third thing is yung financial background mo also. Then the fourth thing, I think,
the fourth thing is yung capabilities mo. Ano yung natapos mo, saan ka nakatapagtapos, ganyan-ganyan. And fifth, I think, o hindi ko nabilangin, sa pang fifth is yung mga achievement mo. Paano ka naging pastor o paano ka naging leader. And also, ito, na-encounter ko rin to. Ewan ko na sa iba, but I also encounter na majority ng sinusuportahan through sponsorship is majority babae. Bihira ang lalaki. Kung maganda lang yung quality at background ng taong yun or may talaga ba magandang pakinabang, then 100% pipiliin siya. But ako, to be honest, never ako napili doon sa part na yun. Pero hindi ako nagsiselos o naiingit. Natatawa lang ako. Bakit? Kasi gaya ko, pumunta ako sa Bible School para mag-aral, para magkaroon ng magandang education about being a pastor. Pero, hindi maiiwasan na makita mo yung mga bagay na to sa mga Koreano. At I'm not saying lahat, but since I do the ministry with the Koreans, yes, majority makikita mo mga ganyang klase ng races sa matatandang Koreano, hindi sa bata. Kasi yung mga batang Koreano ngayon is medyo adaptable na sila. Medyo maganda na yung sistema ng isip nila and medyo sila free sa mga bagay-bagay. Kumbaga, they can understand some of the fact na pwede nilang maunawaan about the culture and other things. But for me, yun ang mga nakita ko sa mga older Korean. I'm not saying all, kasi may nakilala akong mga talagang pusong Pinoy, especially yung pastor ko nga. Siya ay pusong Pinoy talaga. Kaya nag stay ako sa kanya for almost, I think, 13 years kahit na may naririnig siya sa akin negative na ano yung pangit ang background ko, ganito, ganyan, ganyan. But still, nag stand siya kung ano yung nakita niya sa akin nung una pa lang. And even me, ganun din ako. Marami ako naririnig sa kanyang negative, sa background niya, ganyan-ganyan, mga ginagawa niya. But still, I stand with them. Although, nagka-problema din. But I see na, okay, that's a character of a person. Normal lang yung kasi tao siya. May flaws, may mali. And even us, tayo, meron din tayong ganong klase ng bagay. We have flaws. Pero kung lagi natin titignan, is yung mga ganong bagay, ganang binanggit ko noon, hindi ko na ulitin kasi baka nakalimutan ko na rin. Ang hirap eh. Yun kasi yung paningin nila. Yan yung maaring culture nila. Pero mostly, para din silang Pilipino. Yun nga lang, much more silang kakaiba. At ito yung cultural thing na meron sila. Na talaga mapapaisip ka at mapapasabi ka, napaka-racist naman. But well, honestly, totoo po. Ako na-encounter ko na siya. And kung ma-encounter nyo man ito, I think you need to understand, you need to ask God for the wisdom and knowledge kung paano siya i-deal. Kasi ako, for many years, nahirapan akong ma-deal yung ganong bagay. Na paano ko i-explain sa member na ganito yun? Paano ko ipapaliwanag sa member na ganito yun? 'Di ba? So ako, dumidistansya ako ngayon sa mga ganyang bagay. At I learn na pag dumistansya ka, you don't need to explain much more. So, hindi ako nag-escape. But I learned from that. And yun nga lang po, kung bakit sinishare ko to, is not to make uh, issues with them, but to encourage you na may mga ganong klaseng pangyayari at character sa mga Koreans. But not all Koreans is racist. Not all of them. There's some. There's some good people na Koreano na puso nila is talagang mag-serve. And one day, maaari makilala nyo sila. It's not only days, but it will take time para makilala nyo sila. But for me, yun ang magiging uh, words ko for this time. So, yun lamang. And God bless.